Okay. Hintayin lang po muna natin ang iba, ha. Hintayin lamang po muna natin ang iba dahil as of this time, I really intended po na i-send ang link ng Meet ng mas maaga para mas maaga din po tayong makapag-umpisa. Okay? So, let us wait for the others po. While waiting po, after this po, until 4 p.m., I'll be open for consultations for me to be able to check your papers on the part of introduction and methodology. So, pwede po kayo mag-chat sa akin. Then, hanggat hindi, for example, nakaisang oras na at ako hindi pa nagre-reply, pwede nyo po akong i-mention sa JC na kayo po ay nag-chat. Then, hindi pa po ulit ako check ng aking spam messages. Kung sakali pong kayo ay nasa spam or nasa message request, please also do, kung sa tingin ninyo, kayo ay nasa spam or message request dahil hindi pa tayo connected sa isa't isa, please do, please do message me din po. Okay? Then, so next week po the very reason also why I intended to meet you on this time kahit alam naman natin that this is also one of your official times, 10:30 to 12. Nagkataon nga lamang that this is even week, kaya po pinaghiwa-hiwalay natin ang inyong mga schedule. So, may mga na-merge akong klase, may ilan naman na hiwalay nga talaga. So, I intended to meet you today, lahat po kayo, for the sake na kayo po or tayo po ay magkaroon ng chance na tapusin po ang discussion this week. The very reason ay dahil hindi po siya natapos last week because of the class suspension. Then, another thing, after this discussion po, I am intending to give you the remaining time. So, para po sa mga imimit or sa mga may klase po ng Tuesday, Thursday, and Friday, the remaining time would be used for your paper. Pwede nyo pong gamitin siya for finalizing your paper or for consulting to Sir Gian. If ever you have questions or clarifications. Also, please rely on your guidelines po with regards to the template kasi nandiyan naman po ang template o layout ng inyo pong study. Yan, so nandiyan po. Hindi ko lamang po i-present sa inyo at sandamakmak na naman na pindutan nito kasi ako po ay present sa 4 na meet. By the way, hindi naman nagfi-feedback ang sir. Hindi naman po nag-feedback. Hindi naman po. Okay. Sige po, sige po. So, yun. Nasa ano po yun, nasa guidelines po natin yung pinaka-semester project, pati din po yung page layout. So, the first page must serve as the title page. Nandiyan po yan. Then, paper size, letter po, 8.5 by 11. Then, font style must be Times New Roman. Then, font size must be 12. Pero po sa title page po, yan po ay 13. When we speak of the title page, yung first page po. Then, every part po, for example, introduction, problem, aims and objectives, yan po ay 13 din. Then, naka-bold. Para po mas maging para po mas makasunod po tayo, may in-upload din po ako na SP. Yan, or layout, yan. Na layout, nandoon po. Yan. Nandiyan po yan. So, introduction. So, nandiyan po yan and references. Much better po pala na gawin nyo na lamang po siyang bibliography rather than references. Yan. Bibliography na lang po ang ilagay natin, wag ng references. Pero kung naipasa nyo to references pa rin, wala namang problema kay sir. Then, sir, hard copy po ba ito? Yes, hard copy po. Ipapasa nyo po sa akin ito by November 25 on our face-to-face class. So, makikilagay na lamang po ito sa sliding folder po. Sa sliding folder. Ano nga bang kulay? Para po ah, iaano ko na lamang, sige kahit ano na lang, kahit green na lang since ME naman kayo, kahit green na lang na sliding folder. Yan, sliding folder. Short po iyon ha, short po.
Okay, para lamang po maipatas ko po ng ayos dito sa amin, sa akin pong table. Then, para po sa lahat, I'll also be sending tawag dito, a folder link. Para po sa lahat po ng sections, I'll be sending a folder link. Ito pong folder link po na ito ay dito nyo po i-upload ang PDF copy naman po ng inyong study or ng inyong paper. Ito po ay isesend ko po sa inyo on the afternoon of Monday. Yan. Kayo naman po ay uwian na ng uwian na po kayo ng 12 o'clock o may iba po sa inyo na may face-to-face class pa po? Ano pong section ng may face-to-face class pa? Ano pong section pa po ang may face-to-face class? O6. O6. Okay, how about the others po? O7? Hindi pa pala kayo halos lahat uuwi. Ay siya, sige po, ise-send ko po ito pero within the week naman po. Within the week pwede nyo pong isend. Kada kada isang grupo po, isang PDF copy lang pong i-upload ninyo. Better po na yung leader na lamang po ang mag-upload. Or kung sino man po na meron po talagang final copy. So, isa lamang po ha per Then, ang file format po, PDF po yan. And also, ang file name format, isasend ko po sa inyo. Bibigyang linaw po natin yan by next week. Okay? Mahalaga lamang po na nabigyan ko na po kayo ng information or ng details ahead of time. It is for my documentation purposes. Kasi if I still have time, if natapos ko po ito po ibabalik ko sa inyo with some comments. Then, bilang panghuli po, yan, sabi ko nga po sa inyo, kung meron pong hindi nagko-cooperate, this would be the last time, yan, ito pong week na ito, na bibigyan nyo po, or pwede po kayong gumawa ng sarili nyo pong, ultimatum. So, sabihin ninyo, may hindi pa rin nagko-cooperate until Wednesday, hindi pa rin siya nagko-cooperate, binigyan nyo ng ultimatum. Pag hindi ka nakipag-cooperate until Wednesday, I'll be giving you po the power to remove your member into your group. Yan, pwede ko po kayong or bibigyan ko po kayo ng kakayanan na alisin po ang isa niyong miyembro sa inyo pong grupo kung hindi po talaga siya nagko-cooperate, kung zero cooperation po talaga siya. Okay? Then the danger of that is this. I'll be giving you I'll be letting you do the the paper itself. Ako po mismo or by the way, inform niyo po ako ha, hindi po yung nag-decide na lamang kayo kung kailan po magpapasa na. Please inform me po ahead of time. Please inform me ahead of time. So kung Friday po ay wala pa rin, pwede niyo po kong i-inform ng araw na yon, sir, we decided to remove this student on our group because he is not really cooperating. Yan. Okay? Then, I'll be giving you that power po. Kung pangalawa po, ano po ang mangyayari sa napaalis na or sa natanggal na member, yan po ay hahayaan kong gumawa ng sarili niya pong paper. Yan. Ako po ay may nangyari na pong ganito last time. Yan, hindi po sa hindi po sa program na 'to. May nangyari pong gano'n last time and sad to say talaga pong in-incomplete ko ang batang 'yon mainly because of that paper. Yan, mainly because of that paper. Kung kailan po huli na, kung kailan printed na, tsaka po siya nagde-demand na ako po ay magbibigay ng part ko. Kung kailan printed na, ay ayaw ko pong humantong din sa gayon. So please inform me ahead of time if you have the plan of that. Okay? Then, magkakaroon naman po tayo ng evaluation. 70 points po 'yan sa nakalagay po kasi diyan sa guideline, 70 points po yung pinaka-paper. Yan, 70 points po yung pinaka-paper. Pero yung cooperation nyo po, 30 points 'yon. Yan, hindi ko lamang nakalimutan ko lamang pong ulitin sa inyo last time nung una pa lamang, pero yan po ay may points din. Ang evaluation nyo po may points din. Ito po ay i-reiterate ko din po sa inyo by next meeting. By next week, i-reiterate ko po ito. So,
Ang isa po or ang mga leaders po, they are to evaluate themselves as the leader. They are to evaluate also their members. Then, ang mga members naman po, they are to evaluate their leader, they are to evaluate themselves, and they are to evaluate their co-members. Okay? So, yan naman po ay madali laang sa medyo ano lang, medyo magtatagal lang ng konti. Konti lang naman sa mga leaders, pero po sa mga members, yan po ay naka-form. Naka-form po yan, kayang-kaya nyo po yung sagutin in less than 15 minutes. But please see to it po na honest po kayo, you have the integrity of heart habang kayo po ay nagsasagot ng evaluation. Okay? Then yan naman po ay igagraph ko. Nakagraph naman po yan. By the way, yan po. Malinaw po ba ang instructions ng sir? Okay. Yan. Wait lang po hat. May mga may mga yun. Wait lang. May mga ano na po. Wait lang. Pasasamahin ko po yung mga hindi na po maka-join sa O1 and O2. Wait lang po. Kasi puno na agad ang puno na agad ang O. Yan. Wait lang po. Sa mga naka-attend, sa mga na po, present na po, wag niyo na pong pindutin ito ha, itong bagong link. Yan po ay pupunta po sa isa pang meet. Ito po ay sa O1 at sa O2. Yan. Ang po ba? Puno na ba ang Puno na ba ang una kong meet? Hindi pa. Ang O3, ang O8, tsaka ang 10. Then, yan. Okay po. Okay. 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 So, sakaling may mag-chat sa GC, po ako ha, makiki-inform po ako, makiki-raise na lang po. Kahit isa pong tao mag-raise po ng hand para at baka po makaligtaan ko. Okay? Yun po bang nag-chat sa akin ay nakapasok na po. Nakapasok na po ng meet yung pong nag-mention po kay sir. Sige. Sige. Okay. Ingat. Okay. Dito na po ba yung mga yung mga hindi po makapasok? Ayun, sige po. Sige po. Yan, nakita. Matan yan. Okay. So, we begin our discussion for the last part of the main topic 4, which is the Constitution. Binigyang pansin po natin, una would be the significant provisions and also the first part of the essential parts of the 1987 Constitution. Nakita po natin ang iba't iba pong mga pagbabago sa konstitusyon from the 19 or from the 1897. So ilagay na po natin din ang Biak na Bato Constitution up until the 1987 Constitution. Okay? So, first part po would be the legislative department. Natapos po natin yan. Ang legislative po ay binubuo ng Senado tsaka po ng House of Representatives. Ang Senado po ay binubuo ng 24 members. Yan na every 3 years po ay ibinoboto or pinapalitan. Dahil may 12 po na outgoing at may 12 po na incoming. Yan. The very reason po ay para po ma-maintain po na meron pa rin pong members ng Senate during the time of elections. Then, nandyan din po ang House of Representatives. As per the law po, dapat po it is not less than, as per the Constitution, dapat po it is not more than 250. But because of the changes in terms of the addition
of legislative districts, tayo po ay umabot na ng 300 plus. Even Batangas province has experienced the addition of legislative districts. Noong pong 2019, nadagdag po ang lone districts of Batangas City, which became District 5, and the lone district of Lipa City, which also became District 6. Then, binigyang pansin naman po natin ang Executive Department. Under Executive Department, nandyan po ang presidente, ang vice-presidente, ang gabinete, at ang local government. Binigyang pansin po natin that the president has only a term of, or only one term of office, and this term of office shall last for 6 years. Unlike po sa mga naunang mga konstitusyon, sa 1973 Constitution po kasi 6 years po ang isang term ng presidency. Pero ang isa pong president ay pwedeng tumakbo muli for another term. At least two terms po maximum sa 1973. Sa 1935 naman po, every 4 years. Parang sa US. Every 4 years po yan, 2 terms. Yan. Pero sa atin po, ay sa 1987 po, every 6 years, 6 years po ang isang term. Yan po ay isang term lang. Yan. And for you to finish a certain term in presidency, at least you have served for at least 4 years. Yan, 4 na taon po dapat kayo naging presidente para masabi na kayo po ay nagkaroon ng isang termino. Kaya pansin nyo po, ito pong si Gloria Macapagal Arroyo at si Estrada ay nakatakbo po muli noong 2004 and 2010 elections respectively. Na ito pa nga pong si Arroyo ang nanalo noong 2004. Mantalang si Estrada naman po ay pumangalawa kay Pinoy. Kung hindi ako nagkakamali ay pumangalawa nga ito noong 2010. Then the Vice President po, like what I have told you last time, ito po talaga, wala po talaga siyang as per the Constitution, wala po talaga siyang definite power, but to wait for the president to fail to serve the country. For example, si presidente ay namatay, si presidente ay nakomato, si presidente ay nabaliw, si presidente ay napatalsik sa pwesto. Those are the only times that the vice president will be the president. Pero for the virtue of respect, dahil vice president pa rin 'yan, ikalawang pinakamataas na posisyon, pwede naman po si vice president na mapapunta sa mga offices na inilian po sa kanya ng presidente. Kaya nga po ito po ang nangyari kay Duterte. Siya po ay naging parte ng gabinete ni President Marcos, na eventually siya po ay naging Secretary of Education, na ngayon po ay wala na. Siya po ay nag-resign na as the Secretary of Education. Yan, ito po yung binuo, ito po yung bumubuo sa mga department secretaries na tawag dito, na inappoint po ng presidente ang gabinete. So sila po ang secretaries ng bawat department, such as Department of Social Welfare and Development, DILG, DOST, and so on and so forth. They act as the alter ego of the president, mainly because hindi naman po lahat kayang solusyonan ng presidente, or hindi po lahat kayang gampanan ng presidente ang lahat ng sektor. Kaya nga po meron po silang gabinete. And lastly po, isinama na din po natin dito ang local government. Yan, which under Republic Act number 7160 or the Local Government Code of 1991, sila po ay vested ng relative autonomy. Yan, at ito po ay kapansin-pansin dahil po ang jurisdiction po ng kanilang mga batas ay within their territory lamang. Yan, within their territory lamang po. And also, kung ang national government po ay nagpataw po ng batas, ito po Automatic Republic Act. Pero ang local government po, ordinances lang po ito, like such as a city, municipality, provincial, and barangay ordinances. Next, so ito po, mag-uumpisa na tayo.
Punta naman po tayo sa Judicial Department. Ang Judicial Department po ang may karapatan po na mag-interpret ng batas. Sila po ang may function na mag-interpret ng batas, and also sila po ang may kakayahan po na makita kung ang isang tao ba ay nag-violate ng batas. Yan. Also, yung mga yung mga makikiano po, hindi ko po kayo makikimute po ng mic, hindi ko po kayo may isa-isa at apat po ang meet na hawak ko. Okay? Yan. So, the judiciary has the duty to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable. Ang atin pong judicial department ay binubuo po ng ilan pong mga courts. Yan. Hindi po dito kasama ang mga basketball court ha, hindi yan kasama. Yan, baka mamaya may magsagot ng gayon sa essay o kaya naman ay sa multiple choice o sa true or false. Wala pong mga gayong courts. Okay? So una po sa lahat, ang pinakamataas would be the Supreme Court. Then, under po ng Supreme Court, ang Court of Appeals, ang Court of Tax Appeals, ang Sandigan Bayan, at ang mga first and second level trial courts. Iisa-isahin din po natin ito para po mas maunawaan po natin ano po ba yung role ng bawat korte na ito. Pero simplihan lang po natin. Not necessarily na thoroughly bibigyang pansin po natin ito. Sisimplihan lang natin, isisimplify lang po natin ang bawat roles ng mga nasabing ng mga nasabing offices. Una po ay ang Supreme Court. Yan. Ang Supreme Court po ay binubuo ng 14 Associate Justice at isang Chief Justice. By the way, ang Supreme Court po ay tinatawag din as collegiate or kinaklasify din as collegiate court. Yan. Ang hirap palang isa-isahin nito. Pero sige, collegiate court. Ano po itong collegiate court na ito? Ano pong ibig sabihin ng collegiate court na ito? Yan. Meaning po ng collegiate court, ang korte po na ito ay hindi lamang iisang tao ang magdi-decide. Hindi lamang po iisang tao ang mag-i-interpret po nito. Yan. Hindi ito college. Pwedeng sabihin natin it corresponds to the term college, but not the college that we have right now, the college na kolehiyo. No. When we speak of college, it is an assembly. Yan. It is a group. Yan. Kaya nga may mga terms na College of Bishops, College of Governors. Yan. Yun po. Kaya siya po tinawag na collegiate. Kasi po, madami pong tao or madami pong justices ang magde-decide po para dyan. Yan. So, pagbobotohan po nila ito. Pagbobotohan po nila ito. Yan. The functions of the Supreme Court is the supervision and control over the Philippine judiciary and its employees. Kaya nga po ito ang tinawag na Korte Suprema. Ito po ang pinakamataas na korte. Yan, dito po sa Pilipinas. Yan, dito po sa Pilipinas, ito po ang pinakamataas na korte. Kaya nga po, ang decision is thereby given by a college of judges or of justices. Okay? Then, the court is further authorized to promulgate the rules for admission to the practice of law, for legal assistance to the underprivileged, and the procedural rules to be observed in all courts. Ito po yung tatlong mahalagang bagay. Una, sila po ang nagbibigay po ng license, hindi po ang PRC sa board passers. Sa bar passers, yan. Nasabi ko na kasing PRC eh. Bar passers. Sa passers po ng bar examination. Yan, ang bar examination po ay ito po ang examination para po sa mga gustong mag-practice ng law. Next naman po is legal assistance for the underprivileged. Ito po ay ang tinatawag na Public Attorney's Office or PAO. Again, ito po yung tinatawag na Public Attorney's Office or PAO. Yan. Yan. Then, sila din po ang bahala sa procedure na ginaganap po sa lahat po ng korte. Mapayan po ay first level, second level, or special courts. Okay? Yan, sila po ang bahala dyan. Then, ito po, kung ang korte po ay nagbigay ng judgment,
yan, or ng decision. For example, may isang case, o not necessarily criminal case. Sabihin na lang natin may isang kaso. Yan. Ang decision po ng Supreme Court is final and executory. Pag sila po ang nagbaba ng desisyon, it is final and executory. Yan. When we speak of final and executory, ito po ay hindi na mababago ng kahit anong ng kahit anong korte. Yan, kasi nga ito nga ang pinakamataas. So kung ano man po ang naging desisyon nila, ito po ay hindi na mababago. Executory, ito po ay dapat sundin. Yan. Ito po ay dapat sundin ng mga syempre ng mga taong concern sa nasabing kaso. Yan. Sir, paano po 'pag ang Korte Suprema ay hindi nag-decide? Puwede po bang ang Korte Suprema ay hindi mag-decide? 'Yan, hindi po magbaba ng desisyon? If they see it fit, puwede po silang hindi magbaba ng desisyon. Puwede po nila itong ipasa sa mga regional trial courts o sa mga korte na kung saan sa tingin po nila ay mas maaasistehan o mas masasagot ito ng nasabing korte o mas fitting sa korte na 'to. Ang tawag po do'n ay remanded. 'Yan. Ang tawag po do'n ay remand. 'Yan. 'Pag ang isa pong kaso ay remanded, 'yan, 'yan, ang isa pong kaso ay remand. Mali pala, hindi pala remanded, 'yan. Remand, 'yan. Kung ang isang kaso po ay remanded, maaari po itong ibaba sa mga korte po na sa tingin po ng, Supreme Court ay fitting sa nasabing kaso. 'Yan, fitting sa nasabing kaso kasi napakadami pong, ah, tawag dito, napakadami pong inaaral ng Supreme Court. Kaya may mga pagkakataon po na ibinababa ito, nire-remand ang tawag. Remanded po ang tawag or nire-remand. Okay? So yan po ang Supreme Court. Again, ang kanila when they give decisions, it is final and executory. Pero maaari po nila itong ibigay o ipasa sa iba pong mga courts. Ang tawag po doon ay remand. So for example, si Sir Gian may iniintay na evaluation ng Korte Suprema, tapos naisip ng Korte Suprema ay hindi ito fitting para i-evaluate ng Korte Suprema, ilagay natin sa Regional Trial Court dito sa Region 4A o sa Batangas. Sa Batangas, Regional Trial Court. O sige, pwede po yun. Pwede po yun. Remand po ang tawag. Okay? But yung decision po para po sa nasabing kaso ay nakabigay na po sa court na kanila pong pinagremandan. Yan. So, for example, yung kaso nga ng sir na remand sa provincial as a regional trial court sa Batangas, ay sila po ang magbibigay hatol doon. Ang regional trial court po ng Batangas, for example, sila po ang magbibigay ng hatol sa nasabing kaso. Yan. Therefore, pag sila naman po, hindi naman po yan final and executory. Maaari pa pong mag-apela sa Court of Appeals. Dito po papasok yung second, ang Court of Appeals. The Court of Appeals po consists of 68 associate justice and 1 presiding justice. Again, this is a collegiate court. Meaning po ng collegiate court, assembly. Madami pong nag interpret nito at madami po ang nagde-decide para dito. Yan. So, ito po ang po ng Court of Appeals. Ang Court of Appeals po is assigned to review cases elevated to it from the regional trial courts as well as quasi-judicial agencies. Ang quasi-judicial agencies po, yan, hindi po talaga sila courts. Yan, hindi po talaga sila korte, pero pwede po silang mag-interpret ng batas, lalo na po kung ang kanila pong power is under administrative cases. Yan. Gaya po ng Civil Service Commission. Pwede po silang mag-investigate, pwede po silang humatol ng mga kaso under ng civil service.
then Securities and Exchange Commission, National Labor's Relations Commissions, and Land Registration Authority. Yung mga issue po dito, pwede pong ang mga quasi-judicial agencies, sila na po ang mag-handle nito. Then, ito pong kanilang decision ay ibibigay naman po sa Court of Appeals. Ngayon, ito pong Court of Appeals, pag-aaralan po nila ito at titingnan po nila kung pwede po bang ang isang akusado o ang isang tao ay mag-apela para po sa kaso na to. Yan. Okay? It also reviews cases with reclusion perpetua, sentence as well as the decision of the Office of Ombudsman in administrative disciplinary cases. So sila din po ang bahala sa mga kaso na may reclusion perpetua. Ano po ba ang reclusion perpetua? Yan. Ang reclusion perpetua po ay ang pagkakakulong ng hindi bababa sa 20 taon at isang araw. At hindi rin naman po tataas sa 40 taon. Ito po sa ngayon ang pinakamataas na parusa na pwede pong ibigay sa isang akusado na napatunayang nagkasala. Okay, so ito po yung pinakamataas. Then, titingnan po nila kung fitting po ba yung reclusion perpetua na ito sa nasabing kaso. Yan, yung judgment po ba na ito ay fitting sa nasabing kaso? Kung hindi po, or kung sa tingin po nila ay pwede po ulit buksan, pwede pong mag-apela, pwede. Pwede po nila ulit itong pag-apelahan. Pero sila po ang mag-aano po nun, sila po ang magja-judge nun. Yan, sila po ang pwede mag-judge nun. Then, ang issue po ng ombudsman din naman, so ang investigation po ng ombudsman, nandiyan din po, when we speak of the ombudsman, ito naman po yung governing body na nagtitingin po kung sakali pong merong mga anomalya sa pamahalaan, gaya po ng graft and corruption and other cases regarding that, regarding the government. Yan. So sila naman po ang sila naman po ang magpapasa sa Sandigan Bayan na siyang pag-aaralan din naman po ng Court of Appeals. Okay? Next naman po, by the way, collegiate din po ito ha. Next naman po ay ang Court of Tax Appeals. Lahat po ng issue sa tax, kasama po dito. Kahit po yan ay tax evasion, kasama po dyan. Yan, yung hindi po pagbabayad ng tamang buwis, yung pag-iwas po sa pagbayad ng buwis, sinasama po dyan sa Court of Tax Appeals. Again, isa din po itong collegiate court. Binubuo din po ito ng assembly o ng isang grupo ng mga justices. The Court of Tax Appeals has exclusive jurisdiction to review on appeal decisions in cases involving disputed assessments, refunds of internal revenue taxes, fees or other charges, penalties in relation thereto, or other matters arising under the National Internal Revenue Code. It also exercised original jurisdiction over all criminal offenses arising from violation of the tax or tariff codes and other laws administered by the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs. So sila po ang bahala. For example, ang inyong ang inyo pong luxury car ay naharang po ng Bureau of Customs, pwede po kayong kasuhan ng Bureau of Customs dito sa Court of Tax Appeals. Yan, dahil for the sake of tax evasion. Yan. Class, mahalaga po ding malaman na magkaiba po ang tax evasion sa tax avoidance. Yan. Again, magkaiba po ang tax evasion sa tax avoidance. Yan. Wait lang po. Versus tax avoidance. By the way, malinaw pa ang boses ng sir? Malinaw pa po ba ang boses ng sir? Yan. Okay. So, tax evasion, tax avoidance. So, ito naman po ay mga simpleng terms lamang po na kailangan din po nating malaman for the sake of us being a citizen of the country. So, first and foremost, ang tax evasion po, ito po ay ang literal na hindi pagbabayad ng batas. Illegal po ito. Yan, ang illegal na hindi pagbabayad ng batas. Ang illegal ways really to avoid paying taxes. For example, nag-fraud, nag-ano po kayo sa declaration po ng tax ninyo, meron pong hindi kayo isinama. That could be a case for tax evasion because this could be a grounds for fraud. Na kayo po or niloko nyo po, hindi nyo po dineclare ang dapat nyo pong i-declare na ang mga bagay na dapat nyo pong buwisan. Yan, that's tax evasion.
On the other hand, ano naman po yung tax avoidance? Ang tax avoidance po ay ang pagpapabawas po ng inyong babayaran na tax for a legitimate or in a legitimate way. Legal po ang tax avoidance. Again, legal po ang tax avoidance. Ano, for example po, ano po yung maaari nating bigyang pansin sa tax avoidance? Yan. Example po nito, yan, kayo po ay nagbigay kasi sa donor's tax, for example, sa donor's tax, pag beyond 100,000 ang binigay nyo po sa isang institute, kayo po ay magbabayad ng 20 to 30% of it. So, for example, nag-donate po kayo sa isang sa isang NGO, non-government organization. Yan. Iyon po ay bibigyan na papatawan ng tax ng BIR. Dapat po yan ay 20 to 30%. Yan. Yan. Yan po ay may lamang, may karampatang range lamang. Sabihin na natin, pag hindi po aabot ng 100,000 pesos, hindi nyo po kailangan magbayad ng buwis ng donor's tax, for example. Hindi nyo na po kailangan magbayad ng donor's tax. Ang ibinigay nyo po ay 99,999,999 para lang po maka-avoid kayo sa tax. Pwede po ba yon? Yes, pwede yon. Kasi sabi ko nga, 100 million. Paglampas 100 million or 100 million pataas, magbabayad na kayo ng donor's tax. 99,999,999 piso na laang 100 million na. Yan. Yun ang inyong idineklara, which yun din nga ang ibinigay ninyo. Meron po ba kayong donor's tax? Wala po. That's tax avoidance. O kaya naman, yung ginagawa ng mga mayayaman, meron po silang mga charities. Dahil po yung tax nila, ibinibigay po sa mga charitable institutions. Pwede po iyon. Kaya nga yung mga yung mga ABS-CBN foundations, yan, Ayala Foundation. Ako po ay ng Ayala Foundation. Ako po ay beneficiary ng Ayala Foundation nung ako po ay nag-aral ng elementary at high school. Yan. So, yun po, pwede po yan. Tax avoidance po ang tawag dyan. Legal po ito. On the other hand, ang tax evasion po ang hindi legal. Okay? Okay? So, next naman po, by the way, malinaw po yon. Malinaw po yung nireiterate ng Sir Gian. Malinaw po ba? Malinaw po ba? I, makikiano po ha, baka may mga nag-chat sa akin. Yan. Wait lang po. Okay, wait lang. Okay? So next naman po is the Sandigan Bayan. Simple. Ang Sandigan Bayan naman po, yan, shall sit in 5 divisions of 3 justices each. Yan, again, the Sandigan Bayan. It shall sit in 5 divisions of 3 justices each. Ito din po ay collegiate court. Yan. So collegiate court po ito. Yan, collegiate court. Yan. Meaning, yun nga, nasabi ko nga, madami po silang magde-decide. Ngayon, ito pong Sandigan Bayan po, 5 divisions po ito. Ang 3 divisions po nasa Metropolitan Manila. Nasa Maynila po ito, nasa NCR. The very reason of which is because ang center po kasi ng Philippine government or ang seat ng Philippine government ay ang NCR. Nandito po ang national government sa NCR. Nasaan po yung dalawa pa? Ang isa po ay nasa Cebu, ang isa naman po ay nasa Davao to represent Luzon, Visayas and Mindanao respectively. Nandiyan dyan po ang mga offices ng Sandigan Bayan. Yang divisions ng Sandigan Bayan. Tatlo po sa NCR, isa po sa Cebu, isa po sa Davao. The Sandigan Bayan tries and decide criminal and civil cases against government officials and employees accused of graft and corruption and other similar cases. So, ang focus lamang po talaga ng Sandigan Bayan ay para sa mga government officials and government employees. Meaning, si Sir Gian
nagnakaw ng malakihang pera sa ano, sa BSU for example, pwede po akong kasuhan sa Sandigan Bayan. Yan. At ang titingin po pala nito ay ang ombudsman. The ombudsman is responsible for investigating and prosecuting Philippine government officials accused of crimes, especially graft and corruption. Yan. So again, ito po ay nakasentro lamang sa mga government employees and government officials. Ay sir, paano po 'yun? Yan. Ito pong aking ano ito pong aking kasamahan, nagnakaw po ng 100 milyon sa ano, sa private entity, sa private enterprise, sa private corporation. Pwede ko po silang kasuhan sa Sandigan Bayan. The answer is no. Kasi private individual po 'yan. Yan. Private individual, hindi po pwedeng kasuhan dito. Pero maaari lang po silang kasuhan. So, papasok po yung term na if and only if, yan, ang isa pong private sector or isang private individual ay hindi po pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan. Pero, maaari po siyang kasuhan if and only if siya po ay accomplice o siya po ay sangkot sa pagnanakaw. Yan, sa graft and corruption. Kung siya po ay accomplice o siya po ay sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Yan, accomplice. Example. Yan, example po. Yan. Itong si Mayor may 100 million na project. Yan, itong si Mayor may 100 million na project. Yan. Itong si Mayor, kumuha ng kontraktor na gagawing 25 million lamang ang project. Yes po. Wait lang. Ah, ah. Pe-present po, are. Wait lang po. Yan. Wala, bakit kayo share screen? Bakit po kayo share screen kayo? Hala. Yan po, lumabas na po. Wait lang po ha. Okay. 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 Wait lang po, ma'am. Ano po, Doc? 75. Gawin po natin mga 80%. Yan, 100. Kaya na po yan. Kita na po, are. Patanong naman po sa mga estudyante po kung kita po. Nakikita niyo na ba ang lecture ko? Oo daw. Sige po. Paliitin po natin. Yan, are po. Mas visible po. Wala kasi sularis. Sige po, Doc. Okay. Yan. Ano nga ang huli kong sinabi? Yan, accomplice. Yan, accomplice. So again, ito pong si Mayor. Yan. Ito pong si Mayor ay may 100 million na project. Yan. Then, ito po ay infrastructure, for example. Example lang naman ito. Ito pong si Mayor, kumuha po ng isang construction firm. Yan, construction firm. Na siya pong gagawa ng infrastructure for 100 million po yung nakalaan na na pera. Pero ang gagawin po ay ile-lessen into 20 million lamang. Yan, 20 million. Then, ito pong 20 million na ito para po sa materyales. Ang 20 million pa pong remaining or ang 20 million pa dun po ay para naman sa labor. So, all in all, 40 million. Then, napagdesisyonan na ito pong 60 million na ito, yan, natira, ay paghahatian po ni Mayor at nung construction company. Yan, nahuli ito ng COA. Yan. So pwede po silang kasuhan ng Sandigan ba or pwede pong kasuhan si mayor at yung head ng construction company sa Sandigan Bayan because they became an accomplice. Nasangkot po sila sa nasabing kaso. Parang yung sa nangyari kay Janet Napoles. Yan, parang sa nangyari kay Janet Napoles. Kasi wala naman talagang si Janet Napoles eh. Wala talaga yung seat, wala talaga hindi talaga siya public official. Pero dahil nasangkot nga po siya sa nangyari sa PDAP, yan, or sa pork barrel, ay di yun, siya po ay nakasama or siya po ay siya po ay detained po ngayon sa Fort Bonifacio kung hindi ako nagkakamali. Yan.
Okay, so yan naman po ang sa Sandigan Bayan. Next naman po, ito naman po class, dito na po papasok yung tinatawag na mga regular courts. Yan. Although, ang ano po, ang ang Supreme Court po, ang Court of Appeals po, at ito pong mga trial courts po na ito ay regular courts. Yan, minabuti na lamang po natin at mas tawagin din po sila na regular courts. These are the first and second level courts. Okay? They are the first and second level courts. Okay? So again, simplify lang natin ha. So ang ano po, ang special courts po, ito po ay ang Supreme Court, ang Court of Tax Appeals, no, collegiate courts pala to, collegiate courts. Ito po ay ang Supreme Court, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, and also Court of Appeals. Yan, mga ano po yan, mga collegiate courts po yan. Then, ang regular courts po, ito po yung usual talaga, usual. Meron, most probably, madaming kaso or halos lahat ng kaso kaya nilang i-handle. Ang Supreme Court po, Court of Appeals, at saka po ang first and second level courts. Yan po ang mga regular courts. Okay? Pero minabuti ko na lamang po na tawagin itong regular courts dahil sila naman po yung pinakamabababang mga korte. Okay. So, ang first level courts po, dito po papasok yung mga municipal trial court. Pero iba-iba po sila based on their jurisdiction. Example po would be the Metropolitan Trial Courts. Ito naman po ay para sa mga metropolitan cities, gaya po ng Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. These are metropolitan trial courts. On the other hand, municipal trial courts in cities or MTCCs, ito naman po yung mga city courts. Yang korte po sa Lipa, korte dito sa Batangas City. Yan po ay meron nga ba dito ay may regional trial court dito, may provincial court. Di ko sure kung merong city court dito sa Batangas City kasi may regional, pero sa Lipa meron. Yan. Yan po ay sa mga cities. Municipal Trial Court in cities. So ito po ay para sa mga syudad. Next naman po is the Municipal Trial Court. Ito naman po yung sa mga municipal trial courts po ng mga munisipalidad. And next naman po is the Municipal Circuit Trial Courts. Ano naman po ang Municipal Circuit Trial Courts? Not necessarily po kasi na lahat po ng mga munisipalidad ay may korte. Not necessarily na lahat po ng munisipalidad ay may korte. Bakit? Yan, maaari dahil po sa lack of funds, lack of funding. Yan, kaya nga po meron pong tinatawag na MTCCs or Municipal Circuit Trial Court. It's not MTCCs but rather MCTCs. Yan, mali ang sir. It's MCTCs, not MTCCs. It's MCTCs. Yan. Ang Municipal Circuit Trial Courts po, ito po ay isang korte na ang sako po ay ilang mga munisipalidad. Yan. For example, example lang to ha, Municipal Circuit Trial Court ng 3rd District. Yan, example ng 3rd District. Yan, ang sako po nito ay ang Cuenca, Alitagtag, Santa Teresita, for example. Yan po ay example ng circuit trial or ng Municipal Circuit Trial Court. Iisang korte, pero ang jurisdiction nito ay iba't ibang mga munisipalidad. Gets po ba ito? Iisang korte lang po ito ha, pero ang jurisdiction, iba't ibang mga munisipalidad. Gets po ang MCTCs? Wrong spelling yan ha. It's MCTCs, not MTCCs. Yan. How about the others po? Yan. Okay. So lastly naman po is the Sharia Circuit Courts. Ang Sharia Circuit Courts naman po ay para po sa mga kapatid nating Muslim. Dahil hindi naman po lahat ng batas na tinutupad dito sa atin sa Pilipinas ay tinutupad po ng mga kapatid nating Muslim. What I mean is, meron po silang mga paniniwala o kultura na batas rather, meron po silang mga batas na nakabase po sa kanilang kultura at paniniwala. Yan, kaya nga po nagkaroon po ng mga Sharia Circuit Courts para po sa mga kapatid nating Muslim na ito po ang masunod. Yan. Ang example po dito sa atin kasi class, monogamous ang Pilipinas. Kaya nga meron tayong kaso for adultery.
Yan. Monogamous po kasi ang Pilipinas. Kaya nga, pag tayo ay ikakasal, for example, ikakasal kayo, kayo po ay kukuha muna ng Certificate of Non-Marriage. Yan, Certificate of Non-Marriage. Na kayo, sa PSA, na kayo ay itong si Sir Gian, for example, kayo ay hindi pa naikakasal. Yan, kayo ay hindi pa naikakasal. Yan, kasi tayo class monogamous. Pero ang kapatid po nating mga Muslim, so long as kaya po nilang so long as kaya po nilang ang mga lalaki, so long as kaya nilang I forget that term. Not panagutan, pero buhayin ang kahit po apat na asawa ay pwede po 'yan. Even the age of marrying, iba din. Kasi maaari po na ang marrying po kasi sa atin dito sa atin sa yung usual would be 18 years old. 'Yan, pero sa kanila po at the very age or at the very age of 10 or 8 to 9, pwede na po kayong ikasal. Pwede nang ikasal. 'Yan, by 8 to 9 years old, pwede na pong ikasal. Yan, kasi iyon po ang kanilang kultura. May ilan po na gano'n po talaga ang nangyayari. So yan po ang Sharia Circuit Courts para po sa mga kapatid nating Muslim. Ang second level courts naman po, yan po ay regional trial courts. Yan. Yan, sa mga regional trial courts po ito. And Sharia District Courts. So, ang ano lamang po, ang ang regional trial courts po or rather ang second level lang po ay mga regional trial courts tsaka po ang Sharia District Courts. Ang first level po ay itong madaming ito. Yan. So dalawa lang po ang sa second level, madami po ang sa first level. Yan. Okay? So later on po titingnan pa din po natin or mas i-evaluate po natin kung paano nga po ba yung mga karapatan ninyo kung kayo ay nagkataon na naging akusado. Yan. So pwede po or may mga karapatan din po kayo na natatamasa kung kayo po ay aso. Yan. Next naman po would be the Constitution of Liberty. Yan. Ang Constitution of Liberty po, nandito po ang ating mga karapatan. So, itutuloy na po natin ha para po matapos tayo by 12. Yan. Yan. It enumerates the fundamental rights of the Filipino people. Simple class. Para po matamasa ninyo ang karapatan ng pagiging ng mga mamamayang Pilipino, ang kauna-unahan pong ah, ang kauna-unahan pong requirement dapat po kayo ay Filipino citizen. For you to be able to have the rights under the 1987 Constitution, dapat po kayo ay Filipino citizen. Kasi iba po ang natatamasang karapatan ng ibang mga lahi. Kung ikaw ay Amerikano, edi doon ka sa sa Amerika sa rights po ng mga Amerikano kasi kayo American citizen. Okay? So, it sets the limits to the government's power which proves to be not absolute. Among the rights of the people are freedom of speech, assembly, religion, and the press. So later on, iisa-isahin po natin yan. An important feature of is the suspension of the writ of habeas corpus which have three available grounds such as invasion, insurrection, and rebellion. Later on po, mas bibigyang pansin po natin kung ano nga po ba yung writ of habeas corpus. Okay? Yan. So, nahahati po ang Constitution of Liberty or Article 3 sa dalawa. Ang rights of the people or civil rights under Section 1 to 11 and the rights of the accused under Section 12 to 22. So, isa-isahin po natin ito ha. Pero again, isi-simplify na lamang po uli natin ito. So, una po sa lahat, right to life, right to life, liberty, and property. Ibig sabihin po, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. At hindi din po dapat siyang, or ang isang tao dapat po ay hindi pagdenayan yan, o hindi pagkaitan ng batas. No person shall be deprived of law.
Yan. No person shall be deprived of law. Ibig sabihin, kung ikaw nga po ay akusado, hindi not necessarily na ikaw po ay sesentensyahan agad na guilty. You really need to undergo the due process of law. Yan. Kasi kasama po ito sa right to life. Yan, kailangan nyo pong mabuhay, kailangan nyo pong maging malaya. Pero yung kalayaan pong ito ay limited lamang kasi meron po tayong mga batas. Kaya nga nakalagay, sinabi ko din po kanina, hindi po kayo or hindi po tayo pwedeng pagkaitan ng batas. Nagkataon nga lamang na dito po sa Pilipinas, pag ikaw ay mayaman, ay siya magpapaano lang ako, magpa-public apology na lang ako. Yan, maya-maya nakalimutan na ang issue. Yan, nakalimutan na ang issue yung sa mga ano, yung sa mga nangyayari sa Facebook or yung mga naging trending sa Facebook, yung isang tao na nanutok ng baril, nag-ano lang, na public apology lang. Ngayon, wala na, ewan ko kung may naging progreso bang kaso doon. We do not know. Yan. Next naman po is Section 2, Right Against Unreasonable Searches and Seizure. Simple. Hindi po kayo pwedeng hanapan or automatic ha, hindi po kayo pwedeng hanapan or halughugin ang inyong bahay o hindi po kayo pwedeng hulihin kung wala pong tamang proseso. Isa po sa mga kailangan po kung kayo po ay huhulihin, ito po ay ang arrest warrant kung kayo po ay huhulihin. Yan. Kung kayo man po ay hahalughugin ang inyong bahay o ang inyong mga gamit o ang inyong mga properties, kailangan naman po niya ng tinatawag na search warrant. Ngayon, ang arrest warrant po at search warrant, napakahalaga po ng tinatawag na, nakalimutan ng sir. Ah, nasa dulo na ng dila ng sir. Ah, ah, ano nga gayon? Reason for arrest. Other terms sa reason for arrest. Ah, ah, para sa mga warrantless arrest. Ano nga tawag doon? Nasa dulo. Ano nga gayon? Hindi. Iba pa ang Miranda rights. Iba pa ang Miranda rights. Naghahalo ang civil at ang canon law ko. Hindi concupiscence. Probable cause. Thank you yan. Probable cause. Yan. Ay nako, thank you. Yan. Na mental block ang sir kasi nasa isip ko kanina concupiscence. Ang concupiscence naman ay nasa canon law. Yan. Sa batas ng simbahan. Yan. Ano nga gayon? Ano nga gayon? Cause. Anong cause nga yun? Paulit-ulit. Probable cause. Yan. Yan, probable cause. Yan, dapat po kasi may tinatawag na probable cause. Yan. Ano po yung probable cause? Ito po yung mga rason, valid na rason para po kayo ay mapapunta po sa kustodiya ng mga law enforcements nang wala pong search warrant or warrant of arrest. For example, nakitaan po kayo ng baril. Ang baril po na ito ay hindi lisensyado, pwede po kayong hulihin ng walang warrant of arrest. O kaya naman, kayo po ay sa inyo pong bahay ay may isa pong ayan, sa inyo pong bahay, may napadaang pulis, may nakitang tawag dito, nagkakaroon po ng ng tawag din ng transaksyon sa droga. Kaya ng pulis na kayo i-subjugate. So yan, pwede kayong that's warrantless arrest. Yan. So may mga probable causes po yan. So may mga reason po para po kayo ay mapapunta sa kustodiya ng isang pulis. Yan. Pero as much as possible, lagi po nating hahanapin ang arrest warrant at search warrant. Kung ang search warrant or kung hahalugugin po ang inyong bahay at wala pong search warrant, pwede nyo po silang i-deny. Yan. Kung ang arrest warrant naman po or kung may arrest warrant po,
Pero itong arrest warrant na ito or rather, kung kayo po ay huhulihin pero wala naman kayong probable cause or sa tingin nyo wala po kayong probable cause, pwede nyo pong i-deny ang pag-aresto. Kasi kung sila po ay nag-aresto nang wala pong warrant of arrest at wala pong nakitang probable cause for arrest, ang law enforcer po ang patay doon. Ang law enforcer po ang maaaring makasuhan doon. So, ano po yung mga grounds for warrantless arrest? Kasi pwede po yan eh. Ah, pwede po tayong hulihin ng walang warrant of arrest. 3 po. O sige, gawin na nating 4. Una po would be yung tinatawag po na caught in the act. Ang tawag po ng iba is in flagrante delicto. Yan, wait lang ha. I-ano ko lang kung tama ang aking spelling. Yan, tama. Hehehe. Yan. So, una po is caught in the act. In flagrante delicto. Yan. Meaning, for example, kayo ay nakita ng isang pulis na may na may pinatay na tao. Nakita kayo, yan, pwede po kayong automatic hulihin. Yan. Yan, pwede po kayong automatic hulihin. Next naman po ay yung tinatawag po na hot pursuit. Yan. Ano naman po yung hot pursuit? Ito po ay nangyari na po ang krimen. Yan. Then, tumakas po ang isang or ang suspect, pwede po siyang hulihin nang wala pong warrant of arrest. Ay, alangan namang intayin nyo pa. Yan. Ay, wala pang warrant of arrest. Dito muna tayo. Tambay-tambay muna tayo. Hayaan nyo munang tumakas. Hindi po yun pwede, diga? So, hot pursuit po, pwede po. Pwede pong hulihin ang isang akusado kung siya po ay may ginawang krimen, matapos po siyang gumawa ng isang krimen at siya po ay umalis o tumakas. Yan. So for example, si Sir Gian nakakita ng patayan. For example, may sinaksak sa Alangilan, for example. Itong sumaksak sa Alangilan po at tumakbo papuntang hypermarket. Yan. Tinanong ako ng pulis, nasaan? Nasaan ang sumaksak? Papuntang hypermarket, nakapulang damit, tumatakbo, nakakap na brown, for example. Pwede po ba yung hulihin? Yes po. That's part of hot pursuit na. On that part, nangyari na po ang krimen. Sa inflagrante delicto po, nangyayari pa lang ang krimen. Yan. Dito po sa hot pursuit, nangyari na ang krimen at nakatakas po ang akusado. And lastly po, kung kayo po ay nakatakas ng presinto, ang tawag naman po doon ay escapee. Yan, escapee. Yan. Yan. Escapee. Yan. So, kung kayo naman po ay nakatakas ng presinto, yan, for example, ay bumagyo sa lugar ninyo. Yan, tapos yung dingding ng presinto ay bumigay, ay 200 ang nakatakas. Pwede po silang hulihin ng wala pong probable cause. Yan, pwede po silang hulihin ng wala pong probable cause. At panghuli po, hindi po talaga po ito kasama sa paghuli ng walang probable cause, pero maaari din po natin isama, ang tawag po dito ay civil arrest. Yan. Ang tawag po dito ay civil arrest. Yan. Ang civil arrest naman po ay paghuli ng mga mamamayan sa isang tao. Yan. So, ano din ito, pwede din po ito maging grounds for warrantless arrest. Yan. Yun nga lang, hindi po pulis ang nag-aresto. Ang umaresto po ay mga mamamayan. So, yan po ang mga maaaring maging grounds for warrantless arrest. First and foremost, ang titingnan po dyan ay probable cause. Again, first and foremost, ang titingnan po dyan ay probable cause. Sa arrest warrant at sa search warrant, ang titingnan po dyan, kailangan po ba, yes, meron po bang probable cause para po kayo ay abisuhan o para po kayo ay rilisan ng warrant of arrest or search warrant. Yan. Then, kung mga pagkakataon naman po na kayo po ay caught in the act o kayo po ay tumakas sa isang krimen o kaya po kayo ay nakatakas na detainee o kaya naman po ay nakatakas na convict, pwede po kayong hulihin ng wala pong arrest warrant. Pero napakahalaga talaga klasan ng probable cause.
napakahalaga ng probable cause. Okay, napakahalaga po niyan. Kasi kung wala pong probable cause, hindi po mai-release ng korte ang search warrant at ang arrest warrant. Napakahalaga po ng probable cause na yun. Yan. Then, kung sakali pong nagkaroon ng warrantless arrest, iyan din po ang titingnan. Meron po bang probable cause for the custody of or for the seizure of a citizen? Okay? So, yan po. Next naman po, malinaw po ang pagkakadiscuss ng sir dito sa part na po na ito. Malinaw po. Yan, malinaw po. Yan. Okay. Next naman po is right to keep his communication or correspondence a secret. Una po sa lahat, yan. Bawal na bawal po class ang wiretapping. Ano po yung wiretapping? Yung makikinig kayo sa conversation ng dalawang tao. Yan. Yung makikinig po kayo sa conversation ng dalawang tao. Yan. This was a story nung ako po ay nung ako po ay college. Yan. Ang akin pong kaklase, ang akin pong kaklase, kami po ay may tinatawag na Group Intensification Activity or GIA. Napagdesisyonan po namin na ang magiging GIA namin, yung kumbaga bonding moment namin magkakaklase, ay sa bahay po ng aking kaklase. Yan. Yung pong bahay po na yun, within di pa lang din, manunood po kami ng movie, kakain po kami ng snacks, yan. Then after po noon by 10 PM kami po ay babalik na sa aming school. Sa aming school, yes, sa aming dorm. Then nagkataon po na itong aking kaklase ay mahilig sa telepono. Yung mahilig gamitin ng telepono. Yan. Then itong kaklase ko po ay tumawag sa kanilang bahay, nagpadala ng mga gamit, nagpadala ng Then eventually, yun pala mga kaklase ko na kaya nasa second floor kasi dalawang up and down. Pumunta ng second floor yung mga kaklase ko. Yan, para tingnan po kung sino ang kausap, para pakinggan kung sino ang kausap. So, una nilang nakita, family. Ay, family. Yan, family. Yan, ibinaba. Tumawag na ulit. Ay, ang kausap na ay si girlfriend. E di nakikinig ang ang aking mga kaklase sa second floor habang itong aking kaklase sa first floor nakikipag-usap sa kanyang girlfriend at kilig na kilig. Ang ngiti ay parang nasa parang tainga siya kasi bihira kaming makipag-usap, makipag-communicate sa mga tao sa labas. So yun, ang ngiting kakalay success, parang gayon. On that part po, yan, that's an example of wiretapping. Yan, that's an example of wiretapping at bawal na bawal po yun. Ginawa lang yun siguro ng mga kaklase ko. The very reason ay para hulihin kung ito bang isa kong kabrader ay may chicks o wala. Yan. Yan. So yun, bawal na bawal po yun because that could be a grounds for a criminal case. That could be a grounds for a criminal case. Yan, kung kayo ay sa mga private conversations ng inyong mga kakilala, that could be a grounds for a case po. Okay? Next naman po, Section 4, freedom of speech, right to free press, freedom of assembly, and right to petition. Yan po yan under Section 4. So freedom of speech, nandiyan dyan po yung freedom of expression na sinasabi po natin. Right to free press, ito po ay para sa ating mga journalist. Freedom of assembly, pwede po tayo na gumawa ng mga associations, ng mga programs, so long as hindi po ito makakasira sa safety at security ng nasabing lugar. Yan, kasi tinitingnan po talaga kung safe and secure ang isang lugar. Kung yun pong inyong gagawin, for example, kayo po ay magrarally at ito po ay makakasira sa safety at security ng isang lugar, maaari po itong i-disperse. Maaari po kayong i-disperse, maaari po kayong paalisin. Yan. And the right to petition. Ang mga tao po ay pwedeng magpetisyon. Even in the change of constitution, pwede po tayong magpetition to change it. Yan, later on, bibigyang pansin po natin yan. Next naman po is freedom of religion. This is sabi ko nga po, this is part of the separation of the church and the state. Anyone
ay pwede pong pumili ng kahit anong relihiyon. To the point na pwede nga po siyang hindi pumili ng relihiyon. He or she has the freedom of religion. Pwede po kayong sumali sa kahit anong relihiyon o pwede pong hindi sumali sa kahit anong relihiyon. Next naman po is the liberty of abode and the right to travel. Karapatan nyo pong magtayo ng bahay at karapatan nyo pong umalis ng bansa. So long as you have proper documents. Yun lang naman eh. So long as you have proper documents. Liberty of abode po, pwede po kayong magtayo ng bahay. Naisip ko, magtayo ako ng bahay dito sa loob ng BSU. Pwede po ba yon? Ang sagot po, hindi. Kasi wala po akong karapatan sa lupang pinagtitirikan ng magiging bahay ko. Magiging karapatan ko lamang po ito kung ito pong lupa na pagtitirikan ng bahay ko ay lupa ko mismo. Yan. Kaya nga po may mga pagkakataon po na talagang napapalis ang mga informal settlers. Kanila po ang bahay pero ang lupa po ay hindi. Pag ganun po class, hindi na po kasama doon ang liberty of abode. Dahil may karapatan po kayong binunggo sa pagkakataon na to. Ano po 'yon? Ang karapatan po ng may-ari, ng nagmamay-ari ng lupang tinitirikan nyo. Gets po ba ito? Gets po ba? Okay. Next naman po is right to information. Tayo po ay may karapatan na malaman po ang mga impormasyon na dapat po nating malaman sa pamahalaan. Because on the part of the government, kailangan po nila ng tinatawag na transparency and accountability. Kaya nga po, meron po mga posters ng mga DPWH patungkol po sa mga projects, lalong-lalo na po sa mga infrastructure projects na itinatayo po ng pamahalaan because that's our right. Kaya nga po even here dito po sa BSU, meron pong mga nakalagay na mga tarpaulins na nagsasabi po kung magkano po ang nasabing project, ano po ang ilalagay sa project na ito at kailan po ito nagumpisa at kailan po ito target na matapos. That's part of our right to associate to information. Section 8, right to form associations. Pwede po tayong bumuo ng mga non-government organization o ng mga societies so long as it does not it will not affect the sovereignty of the country. For example, yan yung mga Mechanical Engineering Society of the Philippines. Yan o kaya sa parte namin mga Philosophical Society of the Philippines. Yan, pwede po yan, pwede po yan for the sake of education, for the sake of agriculture, pwede po yan. Pero kung sasabihin niyo po ay bubuo ako ng samahan that would be against the government, ay iba na po yan. So long as your association is not a threat to the security, to the public security, pwede po yan. So long as your association is not a threat to public security, pwede po yan. Yan. So, hindi po pwede or hindi po papayagan ang mga NPA, Communist Party of the Philippines that would inflict harm to the public safety, to the public security. So again, pwede po yan. Pwede po kayong bumuo ng or association with a certain purpose. Wag lamang po talaga sirain ang pamahalaan. Yan. Next naman po is the right to just compensation. Yan. Dapat po ang inyong mga batas, dapat po ang inyong mga batas, rather ang inyong pong mga sweldo ay tama po, sang-ayon po sa inyong mga nature or sa nature po ng inyong trabaho. Kaya nga po ang pamahalaan ay nagseset po ng minimum wage para po eventually maging fitting po ang nasabing sweldo ninyo sa sa inyo pong nature ng trabaho. Hindi lamang po ito. When we speak of right to just compensation, papasok din po dito yung mga naapektuhan po ng mga infrastructure o proyekto po ng pamahalaan. Sa kadahilan lang po, ang pamahalaan po ay may power to power of eminent domain. Yan. Ano po itong power of eminent domain na ito? Ito pong power of eminent domain, ito po yung kakayahan ng pamahalaan na gamitin ang mga private properties for public use. Again, ito po yung kakayahan or kapangyarihan ng pamahalaan na gamitin ang mga private properties for public use. For example, ito po ay ang mga road widening projects.
kasi naapektuhan nito ang mga bahay. Maaari itong makaapekto sa mga bahay, sa mga tindahan. Yan. Ang road widening po, that's part of the power of eminent domain. Pero karapatan po ng isang tao na makatanggap ng sapat na bayad para po sa mga ginamit or para po sa mga nakuha ng pamahalaan. Kung ang nakuha po ng pamahalaan ay 3 square meters, yan, or 6 square meters ng inyong ari-arian, karapat dapat lamang po na ito po ay bayaran. Yan, ng pamahalaan. Kung nasabi po na sa inyo pong sa inyo pong public assessor, nakalagay po doon na 10,000 per square meter, 3 square meters po ang nakuha sa inyo, kailangan po kayong bayaran ng pamahalaan ng 30,000 pesos. That's right to just compensation. Dapat po tama ang sweldo na ibinibigay sa atin at dapat tama din ang binibigay ng pamahalaan na bayad sa atin kung sakaling nagamit po ng pamahalaan ang ating mga personal na ari-arian for public usage. Gets po? Gets po ba? Gets po? Okay. Next naman po is non-impairment clause. Wala pong batas, yan, wala pong batas na magte-terminate po ng kontrata. Yan. Wala pong batas na magna-nullify po ng kontrata. Yan. Not unless it is really indicated in the contract na pwede po itong ma-terminate. Pero wala pong batas na magsasabing ang mga kontrata ay maaari pong manalify. No. Dapat po kasi sa parehong partido sumunod sa nakasaad po sa kontrata. Yan, sa parehong partido po dapat po ay sumunod sila sa nakasaad po sa contract. So non-impairment clause, ito po ay para sa mga contract. Next naman po, Section 11 is free access to court. Wala pong korte ang magde-deny po sa inyo. Yan, wala pong korte ang magde-deny sa inyo. Yan. Ay sir, ako po ay pumunta sa Supreme Court. Eh sabi po ng Supreme Court, ako po ay dininay. Oh, bakit? Anong ginawa sa iyo? Ako po ay pinadala sa Regional Trial Court. Yan, yun nga po ay deny, hindi po. Maaari lamang po na kaya po yun ay ginagawa ng Supreme Court dahil nakita ng Supreme Court na yung kaso ninyo na isasampa o kaso na binibigyang pansin nyo po o nahawak ninyo ay mas fitting po na pag-aralan sa Regional Trial Court kesa sa Supreme Court. Yan. So, iba naman pong usapan kung kayo po ay pinadala sa ibang korte. Kasi, yan po ay hindi denial. Yan. Hinayaan lamang po or ginusto lamang po ng korte na kayo po ay mapapunta sa mas tamang court. Okay? Next naman po, dito na po papasok ang rights of the accused. Yan, so isa-isahin din po natin. Baka ako po ay makapag-extend pero konting minuto lang po. Yan, una po is the right of person under custodial investigation. Yan. Dito po papasok class yung tinatawag na Miranda rights. Yan. Ano po yung Miranda rights? Yan. Yan. Ito din po yung tinatawag na rights of the accused. Ano po ba yon? Kung sakali pong isang tao ay hinuli, mapayan po ay may arrest warrant o warrantless arrest, dapat po siya ay basahan o sabihan ng Miranda rights. Ano po ito? Ikaw ay may karapatang manahimik. Kung ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Ikaw ay may karapatang tumawag sa iyong abogado. Kung ikaw ay walang abogado, ikaw ay bibigyan ng pamahalaan ng abogado na tatayo para sa iyo. Yan po yung Miranda rights. You have the right to remain silent. Whatever you say shall be used against you in the court. You have the right for counsel. If you do not have a counsel, you may be given a counsel by the government. Yan po ang Miranda rights. So that's the right of a person under custodial investigation. Pag kayo po ay nasa custody na ng mga law enforcements or law enforcers. Next naman po is the right to bail and the right against excessive bail. Meron po tayong mga kaso class na bailable. Meaning, pwede po tayong magbayad ng piyansa. Pero meron din pong mga kaso na non-bailable, gaya po ng rape. Meaning, hindi po mapapatawan ng kahit magkano ang piyansang ibibigay. Wala pong
ibabayad na piyansa. Yan, hindi po pwedeng magbigay ng piyansa ang akusado para magkaroon po ng kalayaan. Hindi pwede. Yan, kayo po ay automatic detained. Yan. So may mga bailable po, so pwedeng anuhan, pwedeng piyansahan at unbailable gaya po ng rape, yan po ay hindi pwedeng piyansahan. Automatic kayo po ay mapapapunta sa kustodiya po ng pulis. Next naman po is rights of the accused. Ito nga po yung Miranda rights. Right to due process of law in criminal case. Tayo po ay mayroong tamang proseso po ng batas. Ito po ay isa sa mga karapatan natin. Kaya nga po, kailangan pong matamasa ng tao, lalong-lalo na ng akusado, ang due process of law. Yan. Next naman po, tayo po ay innocent until proven guilty. Meaning, hanggat hindi po tayo napapatunayang nagkasala ng korte na humahawak po sa ating kaso, tayo po ay inosente. Yan. So, iba po klas ang detained sa convicted. Ang detained po, ang kaso ay umaarangkada pa. Ang kaso po ay gumagalaw. Ang convicted po, meron na pong desisyon na ipinataw po sa kanya at siya po ay guilty. Kaya nga po, magandang bigyang pansin po ang pinagkaiba ng isang taong detained sa isang taong convicted na. Ang convicted, meron na po yang sentensya. Guilty na po yan. Ang detained po, wala pa po siyang decision or wala pong desisyon pa na ipinapataw sa kanya. Kaya nga po siya po ay inosente pa. Okay? Then, right to confront one's accuser, pwede po tayong mag-request sa mga courts po ng confrontations. Yan, ito pong confrontations po na ito ay paghaharapin po tayo, yan, ang akusado po at ang nang-akusa, pwede po tayong magharap at pwede po tayong magsettle. Kung kung ang settlement or kung ano man po yung maging settlement, yun po yung kikilalanin ng ng korte. Kung naging settlement po ay magbayad na lamang, kikilalanin po yan ng korte. Pero titingnan po ng korte kung tama po ba yung naging settlement na yon. Yan, naging settlement na yon. Pero kung wala pong naging settlement, usad po ang kaso. Diretso po ang kaso. Okay? Yan. Next naman po is writ of habeas corpus. Ano naman po ang writ of habeas corpus? Ang writ of habeas corpus po ay nanggaling sa Latin term na you have the body. Yan. You have the body. Yan. You have the body. Ano po yung you have the body na ito? Yan. Karapatan po ng isang tao na humarap po sa hukom. Kasi ang katawan po ng akusado ay nasa kustodiya po ng mga pulis. Yan, you have the body, bring the body. Yan, face the body. Saan? Sa korte. Yan. Ito po ay karapatan ng isang taong akusado na ang nasabing akusado po ay may karapatang humarap sa korte. Ito po ba ay na tawag dito? Ito po ba ay nade-deny o ito po ba ay tawag dito, nakalimutan ko yung term na yon. Ito po ba ay nakalimutan ko na naman ang term na yon. Suspend, yan. Ito po ba ay nasususpend? Minsan po. Pero sa history po ng Fifth Republic, wala pang suspension na nangyayari sa buong Pilipinas. Kasi po ang suspension of the writ of habeas corpus ay kung sakali pong may invasion na nangyayari. Yan, for example po, may mga prisoners of war, hindi na po sila kailangan pang iharap sa court para po sintensyahan. Yan, automatic sila po ay kukulong na, mga prisoners of war. Kahit po yung mga nagkaroon po ng insurrection, ayan, sila po ay pwede pong hulihin at hindi na po iharap sa korte. Because the very act of invasion and insurrection and rebellion is is really enough para po kayo ay hulihin. Yan, para po kayo ay hulihin. Yan. Yan, so pwede po siyang masuspend. At ang magsususpend po nito ang Kongreso.
Yan, ang magsususpend po ng writ of habeas corpus ang Kongreso. Yan. Pero for example, nagkaroon po ng rebellion dito, it is the Congress that would suspend it. Pero kung mabilis lang naman po yung nasabing rebellion, may mga pagkakataon po na hindi na po ito nasususpend. Example po ay itong naging rebellion ni na Antonio Trillanes, kasi si Antonio Trillanes po talaga ay nakaranas po sila ng due process of law. Yan, hindi po na-suspend ang writ of habeas corpus. Tsaka lang po kasi ito nasususpend pag pangmalawakan na 'to, eh. Pero 'pag yung mga isa-isa laang, eh, hindi naman ito na masyadong nasususpend. Ang writ of habeas corpus, ito po ay ang karapatan, again, ang writ of habeas corpus ay ang karapatan na maiharap po ang akusado sa korte, sa kahit anong korte. Yan. Next naman po ay ang right to speedy disposition of case. Yan. Dapat po talaga mabilis po ang ating ang ating mga kaso, mabilis po ang flow ng kaso, ang galaw ng kaso. The only problem is madami po talagang binibigyang pansin na kaso ang mga trial courts po na meron tayo, ang Supreme Courts at lahat po ng korte madami po yung binibigyan na kaso or binibigyang pansin na kaso. Kaya nga po medyo nabagal po ang justice system dito po sa Pilipinas. Then, Section 17, right against self-incrimination. Bawal po kayong maging witness laban sa inyong sarili. Yung kung kayo po, ay, for example, itong kay Duterte, yan, ito pong kay Duterte, yan, inakunan niya ang kanyang kasalanan, pero po sa korte, bawal po siyang gawing witness laban sa kanyang sarili. Pwede po siyang, okay, tinatawag ko po si Duterte para maging witness laban sa kanyang sarili, bawal po 'yon. You must not be a witness against yourself. 'Yan. Although yung mga sinabi niyo po ay maaari pong gamitin laban sa inyo, pero sa korte po, sa harap ng korte, bawal niyo pong gawing testigo ang sarili ninyo laban sa inyong sarili din. Ano kayo, nababaliw 'pag gano'n? 'Di ba? And also, kaya nga po itong sina Guo, itong si Guo, itong si Cassandra Ong lagi pong sinasabi ng ay ano, ay tawag dito, invoke my right to remain silent o kaya naman I invoke my right against self-incrimination. Kasi maaari po na self-incriminating yung mga tanong. Yan, maaari po kasi maging gano'n, na paragang ang mga tanong ay, against na sa iyo. Yung what I mean is, for example, alam na ba ng parents mo na ikaw ang pumatay dito? That's self-incrimination. Kasi 'pag sinabi mong oo, yan, oo o hindi ang sagot mo, parang sinabi mo na din na ikaw nga ang pumatay. Yan. Yan, that's self-incrimination po. Okay? Next naman po is right to political beliefs and aspirations. Not necessarily po na kayo po ay naniniwala sa isang political beliefs at ito po ay against sa pamahalaan, kayo po ay huhulihin na. Kung nakarest lang naman po kayo sa mga paniniwalang ito. Pero kung kayo po ay nag-execute na ng paniniwala nyo, for example, nakita ninyo ang kagandahan ng komunismo, nakita ninyo ang kagandahan ng komunismo at dapat ito ang i-apply sa Pilipinas para sa inyo. Yun ang ideya ninyo. Yan, hindi po kayo makukulong para doon. Pero kung gumawa po kayo ng paraan para i-concretize ang inyong idea, bumuo kayo ng organisasyon na ang focus ay ipalaganap ang komunismo sa bansa, ibang usapan na po iyon. Yan, nakalagay lang po dito political beliefs, not political actions regarding your beliefs. Okay? Yan. Next naman po is prohibition against degrading and inhuman punishments. Dito na po papasok ang dissolve po ng pagkaka-dissolve po ng death penalty. Yan. Pero maaari pong ibalik ang death penalty kung sakali pong i-adjudicate ng Kongreso ang isang krimen bilang heinous crime. For example, in-adjudicate ng Kongreso ang rape as heinous crime, pwede pong maging grounds ang rape for death penalty. Pwede po silang maging grounds for death penalty. Pero noon pong 2001 or 2002, kung hindi po ako no, 2002 or 2003, noon pong panahon ni Gloria Arroyo, talaga pong dinisolve na ang
Death penalty. Sir, maaari pa po bang ibalik ang death penalty? Yes po. Kung sakali pong may batas na bumubuhay po muli sa death penalty. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang legislature may kakayahan pong magpasa, mag-amend o magbalik or magpalit at mag-repeal ng batas. Next naman po is non-imprisonment for debt. Not necessarily po na kayo po ay makukulong dahil sa inyong utang. Pero kung ang utang nyo po ay nakakontrata na, aba, ay ibang usapan na po yan. If ever po na may pinirmahan po kayong kontrata na ito po ang babayaran ninyo on that same day or on that day at hindi po kayo nakabayad, maaari po itong maging grounds para po kayo ay kasuhan. Ito pong non-imprisonment for debt po ay ang simply pag hindi pagbabayad ng buwis o hindi pagbabayad ng mga utang sa mga establishments. For example, yung mga utang sa Maya, utang sa Globe, yan po, hindi po tayo makukulong dyan. Pero kung ang mga institution po na ito ay sampa po ng kaso laban po sa atin, pwede po tayong makulong. Yan. Yan. Pwede po tayong makulong. Yan. So, hindi po absolute itong non-imprisonment for debt sa. Yan. Hindi po ito absolute. May limitations din po ito. Next naman po is right against double jeopardy. Simple. Hindi po kayo pwedeng kasuhan sa dalawang magkaibang korte ng iisang kaso lamang. Yan. Yan. Ng iisang kaso lamang. Eh sir, ano po yung mga counts of murder? For example, ano po yung mga counts? Ito po ay iba't ibang mga kaso. Pero bawal po sa atin na kasuhan. For example, si Miss Yvonne. Yan, si Miss Yvonne ay na-murder ng Sir Gian. Itong kampo ni Miss Yvonne, kinasuhan ako ng murder sa Regional Trial Court at sa Municipal Trial Court. Pareho. Pwede po ba 'yon? Hindi. Hindi po. Yan. Eh, paano po yun pong si Miss Ibon, si Miss Trixie, yan. Minurder ko din. Eh, sa Municipal Trial Court po, kaso po ni Miss Trixie. Sa Regional Trial Court po, may kaso naman akong murder kay Miss Yvonne. Pwede po ba yun? Yes, pwede po yun. Yan. So long as ang double jeopardy po ay papasok lamang kung dalawang magkaibang korte ang mag-a-assess po ng iisang kaso lang. Yan, iisang kaso. Yan. O kaya naman, pwede naman na lahat na si Sir Gian kinasuhan sa Regional Trial Court sa pagpatay kay Miss Evon tsaka kay Miss Trixie. Yan, for example. So pwede or magkakaroon po ako ng 2 counts of murder. Yan, pag gayon. Magkakaroon po ako ng 2 counts of murder. Example lang yun ha, wala pa akong napapatay. Yan. Okay? Yan. Next naman po is ex post facto law and bill of attainder. So, patapos na tayo. Wait lang. Medyo mag-extend lang ako ng ilang minuto. So, ex post facto law, ang ibig sabihin po nito, wala pong batas na na-implement po ngayon, yan, wala pong batas na mai-implement po ang masasako po yung mga naging commit or naging tawag po, wala pong batas na na-implement po ngayon ang sasakop ah, sa mga taong nag-commit nito in the past. Yan, sa mga taong nag-commit nito in the past. That's the ex post facto law. Meaning, kung may isa pong batas na nagsabing ang umpisa po ng effectivity po ay ngayon, hindi po sakop nito yung mga naging violations po yesterday. Hindi din po sakop nito yung mga naging violations yung before yesterday's day. Yan. So before that, hindi na po siya sakop. For example, si Sir Gian. Yan, si Sir Gian dito sa Pilipinas, si Sir Gian nag-Mary Jane. Yan, si Sir Gian gumamit ng Mary Jane. Eh nung panahon na 'yon, hindi pa illegal ang Mary Jane sa Pilipinas. Kinabukasan, ipinasa sa Kongreso na bawal na ang Mary Jane. Sako pa po ay si Sir Gian yan ay hindi na nagamit nun dahil nga natakot, hindi na nagamit. Si Sir Gian po ba ay mahuhuli dahil sa paggamit po ng Mary Jane ngayong araw na ito kung bukas naman po ang effectivity ng nasabing batas? Ang sagot, hindi po.
dahil wala pong batas na maaari pong sumaklaw sa mga naging violation po nito in the past. Yan, ang magiging effect or ang magiging ano lang po nito, sakop lang po nito is on the date of its effectivity. Yan, on the date of its effectivity. And lastly po is the Bill of Attainder. Ang Bill of Attainder po, wala pong automatic kayo po ay nagkasala na. Yan, yung pagkahuli ninyo, kayo'y nagkasala na, no. Wala pong ganun. Wala pong batas na ipapatupad po ang Pilipinas na nagsasabing pagkahuli sa isang akusado, automatic yan po ay guilty na. Yan po ang mga yan po ang mga karapatan na dapat nyo pong malaman. That is under the Constitution of Liberty. Okay? And lastly naman po is the Constitution of Sovereignty. Maikli na lamang naman ito. Ang Constitution of Sovereignty po, ito naman po ay para sa mga magiging amendments. Okay? So, isa-isahin lamang po natin. So, ang amendment po, ang isa po sa magiging amendment would be from the proposal of the Congress. Dapat po ang Congress po or sa buong Congress, kung kayo po ay 300, dapat po ay 3/4 po ng mga members na ito ay nag-approve para po sa nasabing revision, para po sa nasabing amendment. Kung hindi man po ito nangyari, maaari din po na ang Kongreso ay bumuo ng Constitutional Commission. Again, maaari po na ang Kongreso ay bumuo ng mga miyembro ng Constitutional Commission. Pero po ang mga miyembro na ito ay dapat po hindi miyembro ng Kongreso. Dapat po iba't ibang mga miyembro or iba't iba pong mga galing sa iba't ibang mga sektor ang nasabing miyembro ng Constitutional Convention. At ito po ay dapat 2/3 ng mga members na ito ang mag-approve kung sakali pong may nagawa na pong draft. Then, pwede din naman po na ang mga tao. Ang tawag po sa mga tao na nagpipetisyon para po sa pagpapalit ng konstitusyon o sa amendment ng konstitusyon, ang tawag po diyan ay People's Initiative. Ito po yung naging issue nung 2024 nitong nung early quarter ng 2024 na meron pong mga papel na pwede pong na pipirmahan po ng mga tao kapalit daw ng di umano ay 3,500, 1,500 basta may kapalit daw po itong ayuda. Yan, naging issue po 'yan, yung People's Initiative na 'yan. Pero hindi na din naman po natuloy at na ano naman po 'to, na nabaon na ito sa limot. So, ang People's Initiative po ay puwedeng gawin ng mga tao, pero dapat po ay at least 12% po ito ng lahat po ng mga registered voters. Kung 100 million po ang registered voters, dapat po ay 12 million ang pipetisyon po ng nasabing amendment. Then, dapat din po ito po ay hindi po ito compressed lang sa isang district. Dapat po ito ay hiwa-hiwalay po per district. Per district po dapat at least 3% po. Per district dapat po at least 3%. Per legislative district ito. Dapat po at least ay 3% para po masabi na ito po ay boses ng mga Pilipino, hindi boses ng isang lugar lang sa Pilipinas. And lastly po, hindi po pwedeng magkaroon ng amendment 5 years after ng pagkakatatag ng Constitution. At hindi rin po pwedeng magkaroon ng amendment kung sakaling magkaroon ng ulit at kung sakaling magkaroon po ulit ng amendment, ang next amendment na po na mangyayari ay after 6 years. No amendment shall be authorized within 5 years following the ratification of the 1987 Constitution, nor oftener than once every 5 years thereafter. So, ang pinakamaikli na pong oras after ng amendment, 6 years. Yan. Sa panahon po kasi ngayon, wala pa nagiging amendment. Wala pa po nagiging amendment, wala pa po nagiging revision. The very reason, mahirap po talaga ang proseso ng pagpapalit ng konstitusyon. Kasi tingnan nyo, 3/4 po ng members ng Congress o kung hindi naman po ito members ng Congress ay 2/3 ng Constitutional Convention or Constitutional Commission. Okay? So yan po. By the way, ang People's Initiative po ay para lamang po ito sa mga minor amendment. Pag major amendment po, hindi po ito pwede. Yan. Nakalimutan ko yung pangalan ng lawyer. Pero minor amendments lang
po ang People's Initiative. Pag major amendments nga po, for example, yung pagpapalit po ng sistema ng pamahalaan from unitary to federalism, yan po ay major amendment na hindi na po pwede dyan ang People's Initiative. Okay? So, yun po. Hanggang dito lamang. And with that, I would like to thank you for listening in this discussion. Sorry po for extending for several minutes. If you have questions or clarifications po, you may approach me po or pwede nyo po itong i-ano sa GC. Hindi po muna uli ako mag-entertain ng mga questions dahil po ako po ay nag-extend ng 7 minuto. Okay? So with that, please be ano na lang po, please stay connected for further instructions po para po sa ating magiging sunod po na face to face. So with that, I would like to thank you for participating in this class. Goodbye and thank you. Class, you're now dismissed. Enjoy the rest of this day. Next meeting po natin ay next week na po. Yung time po natin bukas, mamaya, at sa Thursday at Friday, ito po ay para sa inyo ng paper. I'll be open for consultation sa mga araw po na ito. Okay? Yan, wag nga lang pong sobrang gabi na, naaabot po ng alas 7 o alas 8 dahil ako po ay nasa bahay na nun, hindi na po ako makakapagbukas ng laptop. Dahil aagawin po yun sa akin ng aking baby. Okay? So hanggang dito na lamang po and thank you very much po. Sorry for extending for 8 minutes and thank you for attending my class. Thank you din po. Thank you Thank po. you din Thank you, po. sir. Thank you Thank you po. po, sir. Salamat po. Thank you din po.